sistematikong korupsyon. Ang aming pong congressman ay may kaso ng panggagahasa at pang-aapi sa kababaihan, kaso ng korupsyon, pero ang dating siya pa ang kawawa, siya pa ang inaapi. Kami sa Marikina, maraming tikom ang bibig dahil takot. Mo hanggang trilyon ay isang nakaw ng pagkain, isang nakaw ng edukasyon, isang nakaw ng pasilidad at isang nakaw ng kinabukasan natin. Kaya kami sa Babala, Manila ay ngayon nananawagan na malinaw at kagyat. Tapusin natin ang korupsyon. Wakasan ang sistematikong korupsyon at itaguyod ang gobyernong tunay na naglilingkod sa tao. Magkaisa tayo sa panawagan ng transparency, pananagutan at katarungan. Tayo ay maging henerasyon hindi natatakot magsalita at umindig sa harap ng sistematikong kasakiman dahil ang lipunang makatarungan at makatao ay hindi lang panaginip, karapatan dapat natin. At sana ipaglaban natin mga bata, mga babae, mga manggagawa, mga tiga-health sector, lahat tayo sana. Maraming salamat at naway ang ating pagsamang-samang kilos ang magdala ng tunay na pagbabago. Isang mabiyayang hapon sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Archbishop Emerson Beriones mula sa Church People Against Corruption. Nakabase po ako sa lungsod ng Marikina at sa aming lungsod, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses sa isang taon. Sa tuwing may bagyo, marami kaming mga kababayan ang binabaha. Ang aming pamahalaang lokal ay palaki ang utang na hindi man lamang nalalaman ng mga mamamayan kung saan dinadala ang kwarta. 6.3 billion sa loob ng 9 na taon. At ngayon, kamakailan lamang na-discover ang 21 million worth ng health center. 21 million, pero puro bakal lang nakatayo. Saan dinala? Sabi ko nga, kung ako'y magpapagawa ng bahay na sarili ko, sa 21 million, meron na akong mansyon at puno pa ng magagandang gamit. Pero itong health center na ito, puro bakal na kinakalawang. At kapansin-pansin ang pare-parehong pangalan ng mga kontratista kung saan ang isa sa kanila ay binanggit na ni Diskaya. Ang aming pong congressman ay may kaso ng panggagahasa at pang-aapi sa kababaihan, kaso ng korupsyon, pero ang dating siya pa ang kawawa, siya pa ang inaapi. Kami sa Marikina, maraming tikom ang bibig dahil takot, dahil ayaw mamarkahan. Marami sa amin ayaw magsalita dahil kapag nagsalita, hindi kayo papayagang makapasok sa pamantasan. Ang mga ganitong mga tao, sila'y dapat mawala na sa lipunan, lalong-lalo na sa ating pamahalaan. Kaya't ang aming panalangin, naway bago magpasko, maghimas na ng rehas at maikulong ang lahat ng kurakot, hindi lang sa aming mahal na lungsod ng Marikina, kundi sa ating kabuuan ng pambansang pamahalaan. Ang Church People Against Corruption ay nakikiisa sa malayang mamamayan, sa mga ordinaryong manggagawa, sa mga kababaihan, sa mga kabataan na tumatawag at sumisigaw ng pagbabago, kaayusan at transparency. Sa panahon ngayon, ang dami nilang yaman. Sarap na sarap magtago sa kung saang bansa.
hindi makauwi dahil nag-e-enjoy. Mga mamamayang Pilipino, patuloy po kaming nananawagan, huwag tayong manahimik. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan. Yan ay ginagarantiya sa atin ng ating saligang batas. Tayong mga tao, magkaisa, sumigaw para panagutin ang mga magnanakaw. Biglang umulan! Kaya nga eh, bigla ang lakas ng ulan eh. Hindi ko rin alam. Ano ba? Araw-araw. Sino nga mo na ba dito? Mukhang bibig nyo tuwing halalan, pangakong langit ang ginhawakan. Nang maluklok na sa upuan, hinaing naming lahat kinalimutan. Nagpasya kaming mabuhay, di na sa inyo umasa. Ngunit sa aming kabuhayan, inyo pang sinalagta. Kami mga anak ng Ilong Pasig, anumang banta, kami kikilos at titimdik. Ako si Ray, mula sa Pasig Against Corruption. Magandang hapon mga kasama. Bakit nga ba binaba pa rin ang lungsod ng Pasig? Ano ang mga dahilan ng pagbaha maliban sa mga palpak na flood control projects ng pamahalaan? Kung ako ang tatanungin, ito ay ang pagsira sa ating kalikasan. Nakakabahala ang mga balitang pinakalbo na ang ating mga kabundukan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kung kaya't binabaha ang mga lungsod kagaya ng Pasig. Kailan na rin ang pagbaha sa Pasig, ang ilog at mga floodway na dapat ay mas inaayos para maging pabilis ang daloy ng tubig. Kung sa Cebu ay may slater na kumakalbo sa kanilang mga kabundukan, ang Pasig naman ay mayroong Ramon A na siyang sisira sa mga daluyan ng ilog papuntang dagat. Kamakailan lamang, sinabi ni Ramon A na siya na raw ang magpapagawa ng mga flood control project sa Kalakhang, Maynila ng libre. Nakakatawa hindi ba? Hindi niya alam, siya rin ang dahilan kung bakit bumabaha ang Maynila. Dahil sa kanyang mga expressway na para lang sa pamayayaman, bumabaha ang Maynilaan. Dagdag pa rito ang binabalak niyang Pasig River Expressway o PAREX na siyang itatayo sa gitna ng ilog Pasig na siyang sisira mismo sa mga kabahayan malapit dito. Isama na rin natin ang mga bulok at kalpak na flood control projects